Isang mapagpalang araw na naman ay gabi ng mga kababayan. Andito na naman po ang inyong lingkod, Expat Update. At syempre, mag-a-update tayo ng konti nating nasagap. At eto, yung issue natin kahapon na inilabas tungkol doon kay Senator Bato sa kanyang warrant of arrest na pinabulaanan naman ng mga ibang ng ibang mga ahensya gaya ng ang nagpalabas, ang naglabas pala itong si Kwan. Pero unofficial sabi niya itong si Ombudsman Boying. Isang tanong dito sakop pa ba ng Ombudsman yung ICC? Warrant of arrest? Yun ang tanong doon. Bakit sa kanya dumadaan? At saka sinabi din naman niya na unofficial yung kanyang yung dumating sa kanya. So kailangan bang paniwalaan yun? Dito, pakinggan natin to si Madam Mang Mangga. Bakit Mangga? Bahal. Alam niyo na yan. Madam, pasok! About Senator Bato, well, unang-una talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, parang yung yun, sinintensyahan na, parang pinaplano na. Hindi pa dumarating yung siyempre, naghahanda na sila. Pero yung sentensya, wala pa naman sentensya. Pinaghahandaan pa lang kung paano siya isakay. Kung helicopter ba o eroplano. Malamang to eroplano, hindi pa karating yung helicopter. Masyado malayo yung biyahe. ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Hindi sila tatahimik dyan, madam. Alam niyo kung bakit? Yun na nga kayo rin ang nagsabi, di ba? Nililito tayo. Kaya kung tatahimik yan, paano tayo lilituhin? Isa pa dito, no? Ito si Ombudsman Boy. Na. Kumbaga, ano ba ito? Desperado ba ito? O ano? Hindi naman niya sakop yan no? Kumbaga, hayaan na yung DILG, hayaan na yung DOJ. Basa ko lang hindi kaya hinahawakan pa rin or sumusunod pa rin yung mga nasa DOJ kay Boying Romulya. Kumbaga may siya. May kumpas siya. Na ganito ang gagawin natin. Ganito ang gagawin natin. Etong si DOJ, siyempre, talima sa kanya. Makinig kayo sa akin. Sasabihin lang nun. Makinig kayo sa akin. Kaya kong ibindalo. Tuloy. Tananan ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo. At saka, remind pala, no? May papasabog to si Madam Amy dito sa tungkol kay Gutesa. Mukhang magre-recant daw. Pero hindi pa natin alam kasi baka yan ang pasabog ni Senator Ping. Hindi natin alam. Pero mamaya, re-reaction na natin. Kahit konti lang. Okay. Ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Sinabi na nga niya yon. Kaya nga nasa dahig si Tatay Digong. Kasi nga, yun ang sabi niya, di ba? Na walang jurisdiction ng ICC, hindi tayo magkikipag-cooperate sa ICC. Pero anong nangyari? Pagkagaling ng ganyan din wala ring warrant. Wala rin silang may pakita. Ano pinakita ni General Torre? Cellphone. Cellphone. Ito ang warrant, ito ang warrant. Wala namang hard copy. Tapos, walang red notice, lahat wala. Tapos dadalhin na lang. Sana naman, hindi naman maulit itong pangyayaring ito na magdadala ulit tayo ng isang opisyal na ibinoto natin
papayag tayo na ibunoto natin na hindi na makapagsilbi na inaasahan nating magsisilbi sa ating bayan tapos ipapadala natin doon sa dahig. Ano yun? Kalukuhan, di ba? Yung mga dapat ipadala doon, yung mga walang kakwenta-kwenta. Ito si Senator Bato, malaki ang ambag niya kahit paano. Diyan sa Senado. Kaya pasok. Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Mm. Bakit? Nadampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, walang... Dapat sinasabi mo, kagagawan din ng ng kapatid kong presidente. Kasi kung hindi siya pumayag, hindi mangyayari yon, di ba? Presidente siya, hindi ba pwedeng hindi niya makontrol ang DOJ secretary, hindi niya makontrol ang DILG, hindi niya makontrol yung mga kapulisan, General Torre. Kung walang basbas ni General Torre, naniniwala ko hindi madadala si Tatay Digong. Kaya unahin mong dapat na pundinahin yung kapatid mo na presidente natin. Di ba? Okay. Sige. Without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman. Ayun na nga, meron tayong ganyang batas Meron. Nung dukutin nila ang former President Tatay Digong, meron tayong sinasampal na batas. Pero hindi naman nila pinakinggan. Mas pinili nila na ipadala pa rin si Tatay Digong. Diba? Alam mo yan kasi wala ka doon. Hindi ko maintindihan kung bakit yung ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition merely authorizes the surrender of the person in custody. DOJ, hindi raw, bakit raw nakikialam? Isa lang ang basa ko dyan. Ay, DOJ ba? Ang ombudsman pala, ang ombudsman. Isa lang ang basa ko dyan, madam. Ang ombudsman, pinapaikot niya pa rin, nakikinig pa rin sa DOJ, ang DOJ, nakikinig pa rin sa dating DOJ secretary. Ganun lang yun. Nasabi niya, ganito ang gawin nyo. Depend natin ng law. Does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo. Ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na. Matagal na po. Klaro ito. Mag-apat na taon na. To construe otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag? Isuko ang Pilipino sa mga dayuhan. Power that the RA 9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. Yun lang. Advice na Bato na magpatuloy pa rin na pumasok dito sa Senado? Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang warrant, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Ano pong sabi ni Mrs. Nancy? Well, abalang-abala siyempre ang misis niya at sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas ang umiral sa lahat.
Tatanong niyo kung nasaan po si Senator Bato. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Okay, so mamang pinarating po, humihingi ng tulong sa inyo si Mrs. Navarro. Humihingi ng tulong sa lahat, talaga naman. At kung maaring tulungan, sabi ko, asahan ninyo kung anong abot ng aking makakaya. Tutulungan natin si Bato. Hindi para makaligtas kung siya ay may sala talaga, kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte maulit-ulit. Ma'am, right now, ano po yung forms of help or assistance yung plano niyo po na ibigay, i-exert kay Senator Bato? Syempre sa ngayon, ang dapat ipaliwanag sa taong bayan na huwag tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong inaanunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President Sara Duterte, at hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa na linilis. Uubusin po nila. Alam nyo yung una dyan, Uplan, uubusin na muna nila yan dyan sa may Senate. Ngayon, para maisakatuparan yung kanilang plano sa impeachment. Sa ngayon kasi, medyo marami pang bumoboto eh. At saka isa pa, kung dyan sa HOR, wala silang pakialam dyan sa HOR kasi madali nilang kuhan dyan kasi alam naman natin. Sino yung nag-ano nito? May nagbulgar nito na yung HOR, maski hindi na speaker si Martin Romualdez, siya pa rin. Siya pa rin ang nagmamaniobra. Kumbaga parang yung speaker siya pa rin daw dahil siya pa rin ang sinusunod ng mga karamihan na dating sumusunod kay dating speaker. Kaya itong si Speaker Bogie D, kung wala kayong bolster, ay tatawa-tawanan lang kayo dyan sa HOR. So, sige, tuloy pa. Lista nila. Kasarantaduhan na yan, huwag na tayong pumayag. Sa ngayon po ba, ma'am, dahil wala pang warrant, kailangan immediately i-produce or i-present kung sakaling may warrant man at kung wala, ma-clarify? Yun po ba yung panawagan ninyo? Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo. Kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talagang nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal. Hindi po sila tatahimik diyan kasi nililito nga tayo eh. Nililito nga ang taong bayan eh. Paano sila makakapagpalito kung tatahimik sila? Kasama sila sa mga nanlilito eh. Numero uno tong mga nandito sa may mainstream media. Tingnan nyo, yung sinabi ni Boying, kinagat kagad, grabe yung balita. Talagang mainstream media, talagang pinakalat kagad. Kasi, isa nga yan sa panlilito sa atin. Pero, mayroon din possibility na baka maging totoo kasi nangyari na nga sa atin kay Tatay Digong, di ba? Sige. Alalahanin na meron pang batas, meron pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Ano po nakikita niyong motive ng pananakot? Wala, syempre, under the gun lahat ng tinatawag na oposisyon, kahit hindi naman oposisyon. Correct. Sorry, balikan po lang. Dali, ilinawin natin yung oposisyon na hindi naman sila oposisyon. Unahin natin dyan sa HOR. Yung mga dyan na sinabi nilang oposisyon sila, Dilema, number 1, sabi niya oposisyon. Nag-aangkin. Joke no, nag-aangkin ng mga oposisyon sila. Hindi naman sila oposisyon eh. Dahil hindi naman ang presidente, hindi naman presidente yung inyong ino-oppose eh. Kundi ang ino-oppose nyo yung vice president. Di ba? Sino bang ginugurgur nyo? Kasi kung talagang oposisyon kayo, noon, nung hindi pa nakakaupo tong si Bongbong Marcos, talagang pinipilit nyo na hindi siya makaupo. Alam natin yan. Dahil yung mga suporta na nakakagurguran ko dyan sa Facebook dati, puro mga yellow cards.
Alam ko yan. Nagkikipagbardagulan tayo na ipinagtanggol tong mamang ito. Ang problema, na denggoy tayo dahil sa mga pangako na talagang sabi niya ipagpapatuloy yung mga nasimulan, yung mga magagandang gawain, yung mga magagandang proyekto. Ngayon, yung mga magagandang proyekto na baon. So, tuloy! Categorical na tulong na hinihingi ng asawa ni Senator Bato. Wala. Wala. Sinasabi lang niya, kinakailangan tulungan kasi itong nangyayari ay hindi tama. Pero ma'am, would you know if meron na pong international law expert or lawyer po na I have no idea. Thank you po. Yes, generic lang talagang nagpapasaklolo lang talaga. As in, natatarantalan talaga kaming lahat. Pagkat hindi naman tama ito, I'm absolutely appalled by the Ombudsman, the Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Thank Ayun. you. Magpa-blue ribbon ba sa Friday? Yes po. Tuloy na? Amen, tuloy So ba? magre-recount na yung Marine? Aha. Matindi. Yun daw ang paputok yung pasapot. Ayun. Diba? Ah. At saka, yung Ayun, no? Galing mismo sa isang senador na siyempre, ito, membro rin to ng Blue Ribbon sa minority. So, ibig sabihin, pag nag-recount na yung yung naririnig nila yan kasi nagkakaanuhan siya, bulong-bulungan diyan. Malamang ito yung mga pasabog ni Senator Panfilo Lacson. Kaya nga, isa sa mga nabasa natin dito, ito para sa atin lang. Baka, yung kunwari na pagre-resign at yung paghinto ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, kasi uminto kagad nun, yung mabanggit yung hindi, mga pangalang hindi kailangan banggitin So, nakapag-isip sila ng mabilis na ihinto muna ito at mag-iimbestiga muna tayo or gagawa muna tayo ng mga bagay tulad ng isa doon yung pagsira doon sa credible witness na si Master Sergeant Gutesa na siraan muna natin. Pagkatapos siraan, pag hindi kaya sa siraan, yun na, baka takutin. Hindi natin alam kung sino may gawa, hindi natin masabi. So, talagang niluto muna bago i-resume ang Blue Ribbon. Kasi, hindi naman yan gagalaw yung mga yan kung sinisiguro nila na talagang hindi mananagot yung dapat managot. Sige, tuloy. 17 congressman na lang ang hahatakin. Aha. Pero yung 17 congressman na yan, maaaring mag-link yan kasi meron silang interparliamentary courtesy, di ba? Baka hindi sila maimbitahan. So, mahirap din na mahirap i-link. Gaya nga ng sinabi ng kailangan ng ICI na talagang kailangan ng mga ng mga whistleblower dyan para makapag-link. Ang problema, yung mga magli-link, ayaw nilang tanggapin. Tulad ng mga diskaya, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Hindi naman nila maimbitahan si Master Sergeant Gutesa din. So, tuloy. Hindi na star witness ang aking pinsan. Ayun. Yun ata yung original plan You have information na hindi po darating. Kunwari lang. Congressman. Nagbago ata isip, nahiya din sa Nahiya sarili. din. Nahiya. Nagbago ang isip, hindi na Nahiya pa ba yun? ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Narinig ko rin Narinig ko rin na walang hiya talaga, pero tinabla ng hiya. Sa kapal ng balat nun, mahihiya pa. Pwede ba naman yun? Niloloko na tayo ng lubus-lubusan. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Ang mga. So, ibig sabihin, marami sila. Hindi lang si Master Sergeant Gutesa ang magre-recant. Baka lahat sila.
Nako po, mas lalong magugulo ang blue ribbon nito. Sige. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Ma'am, sino yung magre-recant? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Matisa yan, Gutesa. Parang mga bingi yata sa mga tayo. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Yes. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi Yun. Kasi nga, siya ang kaisa-isang testigo na nag-link from Saldico to Martin Romualdez at nagtatrabaho talaga sa loob. Yun ang ibig sabihin nun. Gusto lang nila paladasin sa inyong bibig, madam, para may report sila. tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba or may iba pang witness na magre-recant? Sorry? Intention po ba na may pagtakpan dun sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa Sa palagay po ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Pinili lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Yan, Pero ang tumama kayo, Pilipino, madam. hindi Yes. na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So, nakita na siya, ma'am. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta. Oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Hindi kaya nasa kabilang side na si Gutesa at hawak na nila. Kaya malakas na naman ang loob nilang buksan uli ang Blue Ribbon Committee. Kaya talaga, aabangan talaga natin yan. Huwag nating pasukan sa Biyernes dahil wala naman talaga tayong pasok. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Gaya ng lumipad na raw tong si Secretary Bunoan. Nabalita natin na wala na sa Pilipinas. Kaya talagang, paano yun? Dapat, hindi nila pinalis yun. Dahil kasama pa yan sa investigasyon, di ba? Hindi pa tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, tapos pinalipad na ito. Bakit ganun? Di ba dapat hindi muna siya pinaalis? So, sino mga ibang magsasalita pa? Wala na. Puro mga kuwan na lang. Ang mahuhuli talaga natin dito, talagang sap-sap talaga. Sige. Ituloy nyo na lang, Pero konti na lang. buong kapulungan, nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Sino nasa likod ng pananaw? Sorry? Nasa likod ng pananaw? Oo naman. Sino? Sino ba? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Yan, sila ang madadama. Ano statements? Ayan. So, hanggang doon na lang ang ating reaction kay Madam. Dito, may breaking news. Bago lang to, basahin nyo. Bagong-bago lang to from Batas PH. Ito, hindi na nakayana, no? Hindi na nakayana ng isang engineer. Basahin natin. DPWH official commits suicide amid flood control scandal. Ayan. Nagpatiwakal na po. First on Batas PH, sabi niya, a senior official of the Department of Public Works and Highways, DPWH Sorsogon, First District Engineer Office reportedly committed suicide by hanging himself due to pressure brought about by the ongoing investigation into flood control anomalies. Ayan na. Yan ang sinasabi natin. May nagbibigti na. Naalala niyo yung mga ibang nagbibigti na ibang mga opisyal noon na hindi na nila kaya. Ganito yung mga dahil hindi na kaya ng kanilang konsensya. At natatakot na rin sila na lumantad or ano pa man.
Kaya yan, nangyari yan. Nagpatiwakal na ang isang first hindi committed suicide. Ayan. Ituloy natin. In a Facebook post shared by DPWH employee, the victim was identified as the chairman of the Bids and Awards Committee of the DPWH Sorsogon District Engineering Office. Ayun, chairman pala siya ng Bids and Awards. Ito siguro yung mga nagbibigay ng mga Bids and Awards. Sila ang mga nag-awards at saka nagpapabidding ng mga district projects. Ayan. So, yari. Sino kaya aray? Pero alam na nila yan. The Batas PEs had reached out DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, but he has yet to respond as of this posting. Ayan. Doon natin malalaman. Baka abangan natin kung ano yung kanyang baka mayroon siyang mga last will and testament o ano man pa dyan. Pero ang pinakamalinaw dyan, hindi na nakayanan siguro ng konsensya niya. Or natatakot siya na baka pag nagsalita or masama siya sa investigasyon, baka mapakanta o kaya ewan kung anong ginawa niya sa buhay niya, itinali yung kanyang leeg. Naghanging himself due to pressure. So, hanggang dito na lang ang ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.